triumphant, O coming to Bethlehem. Come and behold him, born the King of angels. Oh, come, let us adore. Oh, come, let us adore. Oh, come, let us adore. In Christ the Lord. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Mga kapatid, tayo ay nagpupuri at nagpapasalamat sa Diyos dahil tayo ay nakaraos. Tayo ay nakapag-survive. Tayo ay nakarating sa huling araw ng taon na ito. At hinihingi natin ang kanyang pagpapala para sa susunod na taon. Pinapasalamatan natin ang Diyos dahil meron tayong isang mahal na ina, si Maria, na palaging gumagabay, nananalangin, at nagmamahal sa atin. Tunay nga napakapalad natin dahil hindi lang tayo niligtas ng ating Panginoong Hesukristo, binigay din niya ang kanyang ina para maging ina din natin. Kaya naman mga kapatid, salubungin natin ang bagong taon na may tuwa, may galak, na bagong pag-asa. Dahil palaging nandiyan ang Diyos na nagmamahal sa atin, pinagpapala tayo, nandiyan din ang ating mahal na ina na walang sawang nagdarasal para sa atin. Kung ano man ang nangyari sa nakalipas na taon, iwan na natin doon. Pero naway yakapin natin ng buong tiwala sa Diyos ang paparating na taon, mga paparating na buwan, paparating na araw. Palagi tayong magpasalamat, palagi tayong umasa, at palagi tayong manampalataya sa Kanya. Sundan natin ang halimbawa ng ating mahal na ina na palaging nakahawak at hindi bumibitaw sa salita ng kanyang anak. Naway ang salita ng Diyos ang maging daan ng pagpapalat bendisyon ng bawat isa sa atin. Para maging karapat-dapat tayong makatanggap muli sa kanyang banal na salita dito sa misang ito, para tayo maging karapat-dapat din na makatanggap kahit na espiritual sa kanyang banal na katawan at dugo, magpakumbaba tayo, hilingin natin ang pagpapatawad ng Diyos sa mga pagkakataon na kung saan muntikan na tayong sumuko. Sa mga pagkakataon na kung saan pinagdudahan natin ang Panginoon. Sa mga pagkakataon na kung saan mas pinili pa natin na manatili sa ating mga kasalanan. Inaamin ko Sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. kaawaan tayo na makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, maawa ka. Panginoon, maawa ka. Kristo, maawa ka.
Kristo, maawa ka sa amin. Panginoon, maawa ka. Panginoon, maawa ka. Gloria in excelsis Deo. Luwalhati sa Diyos sa kaitaasan, kaloob sa lupa ay kapayapaan. Pinupuri ka at ipinangdarangal, sinasamba ka dahil sa dakila mong kalwalhatian. Panginoon naming Diyos, Hari ng langit, Amang makapangyarihan, Panginoong Jesucristo, bugtong na anak ng Diyos, Kordero ng Ama. Ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Tanggapin mo ang aming kahilingan, ikaw na naluluklok sa kanan ng Ama. Maawa ka sa amin, ikaw lamang ang banal, Panginoong Jesucristo, kasama ng Espiritu, sa luwalhati ng Ama. Amen, 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 amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, pinagpala mo ang sangkatauhan sa inuluwal ng mahal na ina. Ipalasap mo sa amin ang kanyang pagdalangin sa pamamagitan ng iyong anak na sinilang niya para sa amin, upang kami mabuhay kasama mo at ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa Aklat ng Mga Bilang. Sinabi ng Panginoon kay Moises, sabihin mo kay Aaron at sa kanyang mga anak na ito ang sasabihin nila sa pagbebendisyon nila sa mga Israelita. Pagpalain ka nawa at ingatan ng Panginoon, naway kahabagan kanya at subaybayan. Lingapin ka nawa niya at bigyan ng kapayapaan. Ganito nila babanggitin ang pangalan ko sa pagbebendisyon sa mga Israelita at pagpapalain ko ang mga ito. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Kami iyong kaawaan, pagpalain poong mahal. Kami iyong kaawaan, pagpalain poong mahal. O Diyos, pagpalain kami't kahabagan. Kami, Panginooy, iyong kaawaan, upang sa daigdig mabatid ng lahat ang iyong kalooban at ang pagliligtas. Kami iyong kaawaan, pagpalain poong mahal. Naway purihin ka ng mga nilikha, pagkat matuwid kang humatol sa madla. Ikaw ang patnubay ng lahat ng bansa. Kami iyong kaawaan, pagpalain poong mahal. Purihin ka nawa ng lahat ng tao, purihin ka nila sa lahat ng dako. Ang lahat sa ami iyong pinagpala, naway igalang ka ng lahat ng bansa. Kami iyong kaawaan, pagpalain poong mahal. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga Galacia. Mga kapatid,
Noong dumating ang takdang panahon, sinugo ng Diyos ang kanyang anak. Isinilang siya ng babae at namuhay sa ilalim ng kautusan upang palayain ang nasa ilalim ng kautusan. Sa gayon, tayo'y nabibilang na sa anak ng Diyos upang ipakilalang kayo'y mga anak ng Diyos. Pinagkalooban niya tayo ng Espiritu ng kanyang anak nang tayo'y makatawag sa kanya ng Ama, Ama ko. Kaya't hindi ka na alipin, kundi anak. Sapagkat anak, ikaw ang tagapagmana ayon sa kalooban ng Diyos. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Noong dati, mga propeta, ngayon na may anak niya, ang sugo ng Diyos na Ama. Alleluia, Alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Nung panong iyon, nagmamadali ang mga pastol na lumakad patungong Bethlehem. At nakita nila sina Maria at Jose at ang sanggol na nakahiga sa sabsaban. Kaya isinaysay nila ang mga sinabi ng anghel tungkol sa sanggol na ito. At nagtaka ang lahat nang nakarinig sa sinabi ng mga pastol. Natanim sa isip ni Maria ang mga bagay na ito at ang kanyang pinagbulay-bulayan. Umalis ang mga pastol na pagpupuri sa Diyos at nagpapahayag ng kanilang kadakilaan. Dahil sa lahat na narinig nila at nakita na ayon sa binalita sa kanila ng anghel. Pagdating ng 8 araw ay tinuli ang bata at pinangalan ng Jesus. Ang pangalang binigay ng anghel bago pa siya pinaglihi. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesu Kristo. Magandang araw po muli sa inyong lahat. Magandang araw po, Father. Merry Christmas pa rin po sa inyong lahat. Merry Christmas. At Happy New Year po sa inyong lahat. Pwede po ba natin pakigreet ng Happy New Year yung ating mga katabi? Happy and Blessed New Year po sa inyong lahat. Alam ko po na kayong lahat ay busy na sa paghahanda para salubungin ang bagong taon. At siguradong meron kayong mga nakaugalian o tradisyon para daw maging maswerte ang paparating na taon. Hindi po ba? Ano daw po ang magandang gawin para pumasok ang swerte sa inyong mga kabahayan, sa inyong mga tahanan? Unang-una na daw po dyan ang maglagay kayo ng mga bulak doon po sa inyong mga bintana. Put cotton on your windows. Bakit po bulak? Para daw po hindi mabigat, maging magaan ang pagpasok ng pagpapala sa inyong mga tahanan. Pangalawa, kailangan po makakita kayo ng itim na langgam. Dahil ang itim na langgam daw po ay pera, no? Pag nakakita daw po kayo
ng pulang langgam, malas daw yan, sabi nila. Yung pong itim na langgam, yan daw po ay pampaswerte. Maghanap na po kayo ngayon, no? O kaya, by next year, mas maganda, mag-alaga na kayo ng langgam. Di po ba, yung mga itim na langgam, yan yung mga nag-iipon, di ba? Kaya pag merong itim na langgam, papasok daw po sa inyong tahanan, ibig sabihin, nagpapasok po yan ng pagkain, ng pera, ng kasaganahan sa inyo. Yung pulang langgam, yan naman yung nang-aaway, di ba? Yan po yung nananakit. Kaya pag nakakita po kayo ng pulang langgam, no, paalisin nyo. No? Huwag nyo pong papatayin, no? Paalisin nyo. Ano pa po? Sigurado marami sa inyo ay magsusuot ng polka dots. Pero ang habilin ko po, wag po polka dots. Checkered. Bakit po checkered? Para salasalapi. Pag po polka dots, ano pong darating sa inyo? Piso-piso lang. Ano pong mas gusto nyo? Piso o salapi? Siyempre, salapi, no? Kaya nga, alisin nyo na po yung mga polka dots sa inyo. Kaya nga, baka naghihirap po kayo. Dahil puro polka dots yung inyong sinusot. Dapat checkered para salasalapi. Ayan, no? Ano pa po? May napanood po akong isang nagpupungsuy, isang incheck. Sabi po niya, kumuha daw po kayo ng 50 pesos. Ilagay nyo po dun sa case ng inyong cellphone. Swerte daw po yan. Bakit? Yung palagi mong hinahawakan, yan po darami sa buhay mo. Naniniwala po ba kayo doon? Pag daw po kulay red, yan po yung kulay ng swerte. Bakit po doon sa likod ng inyong phone? Dahil palagi yung hinahawakan yung phone nyo. Ibig sabihin, yung perang yun na palaging hinahawakan nyo, darami daw, dodoble, darating sa inyong buhay. Naniniwala po ba kayo doon? Ako po hindi. Bakit? Yung pong mga bank teller, palaging humahawak po ng pera yan. Di po ba? Bakit? Dumarami ba yung pera sa kanila? Sa bangko, dumadami. Pero personally, sa kanila, hindi naman po dumadami. Yung pong mga konduktor, di po ba? Palaging mahawak din po ng pera yan. Bakit yumayaman ba yung mga konduktor? Hindi naman po. Di ba? Hindi naman lahat ng mga humahawak ng pera ay yumayaman. Kaya nga po, yan yung isang paalaala sa atin. Huwag tayong maniwala sa swerte. Hindi po totoo ang swerte. Kahit po basahin nyo, hanapin nyo sa Biblia, wala naman pong swerte. Anong makikita nyo sa Biblia? Hindi po swerte kung hindi pagpapala ng Diyos. There is no luck found in the Bible. What is proclaimed to us in the Bible, the Word of God, is God's favor. Ang bendisyon, ang pagpapala, ang grasya ng Diyos. Wala po yan dun sa mga bagay na ating hinahawakan para ikaw ay pagpalain at bendisyonan. Tandaan niyo po yun. It is not about the things that you possess, but it is really the Word of God that you keep in your heart. Yun po yung mas mahalaga. Sundan natin ang halimbawa ng ating mahal na ina na narinig natin sa Ebanghelyo, that she pondered about the experience of God in her life. In other words, Mary put the Word of God, the experience of God, in her heart. Gusto niyo pong makatanggap ng pabor, pagpapala, bendisyon, galing sa Diyos? Put the experience of God in your heart. And how do we experience God? First and foremost, through His Word. Gusto niyong maranasan ang presensya ng Diyos? Makinig kayo sa salita ng Diyos. Pangalawa, sundan niyo ang kagustuhan ng Diyos. Pero pangatlo, magsimba kayo. Dahil ang paniniwala po natin, buhay na buhay ang Diyos sa Santa Misa. Kaya nga sinasabi natin, the body of Christ, the blood of Christ. Diba? Sabi po ng ating Panginoon, whenever you do this, in memory of me, I am present with you. Buhay na buhay ang Panginoon pag tayo'y nakikisalo, nakikisama, nakikiisa sa banal na misa. My dear friends, God is alive with us, through us, in this Mass.
Ramdam niyo po ba? I hope so. Pero, meron pa po akong gustong pabaon sa inyo. 3 salita bago po natin iwanan ang taon na ito. At bago po natin salubungin, bago natin yakapin, bago natin tanggapin ang susunod at bagong taon. 3 salita na tunay na makakapagbigay sa inyo ng pagpapala. What are these 3 words that can help you to have a blessed year? Number 1, say goodbye. Magpaalam na po kayo sa nakalipas. Saying goodbye can help us to have a closure to the things, to the bad experiences that we have gone through the past year. Huwag nyo na pong dadalhin yung mga masasamang alaala nyo sa nakalipas na taon. Alam ko po, marami sa atin ang daming pinagdaanan. Marami sa atin namatayan. Marami sa inyo nagkasakit o merong pamilya na nagkasakit. Marami sa inyo nalugi. Marami sa inyo merong heartbreak. Marami sa inyo na stress sa trabaho. Marami sa inyo hindi magkaintindihan ng mga asawa o mga anak o sa inyong pamilya. Marami sa inyo nawawalan ng gana sa kanilang buhay. Hindi nila alam ang kahulugan ng kanilang buhay. A lot of us have experienced challenges, sorrow, pains. Pero tapos na po yun. Say goodbye to them. Iwan nyo na po sa nakalipas. Pag hindi ka pa nag-goodbye dyan, ano pong mangyayari? Susundan at susundan ka ng iyong masamang alaala. It is very important to say goodbye to these bad things that has happened to you. By saying goodbye, you put a closing, you put a period on this chapter of your life. Tapos na yan. Hayaan mo na yan. May bagong chapter na sa iyong buhay. But we have to understand that we have to undergo through these painful realities. Bakit? Because, remember my dear friends, without the breaking, you can never have a breakthrough. Hindi ka pinarusaan ng Diyos. Tandaan niyo po, hindi kayo pinarusahan ng Diyos sa mga naranasan mong masasakit, pagkabigo, lungkot sa nakalipas. Yan po ay pagpapalakas lang ng Diyos. Gusto mong magtagumpay, gusto din ng Diyos na magtagumpay ka. Pero kailangan na makaranas ka ng bigat, kailangan kang makaranas ng sakit para ikaw ay tumatag, para ikaw ay lumakas. Pero tapos na yon. Wala na yung sakit na yon. Pwera na lang kung dinadala mo dito sa iyong isip, dito sa iyong puso. Para mawala yan, para maibsan yung mahirap na iyong nararamdaman, ritualize that closure. Isara mo. Paano mo iiwanan? By that word. Say goodbye. Sabihin mo, paalam mga utang. Sabihin mo, goodbye, sakit. Sabihin mo, goodbye, saway na asawa. Goodbye, mga naninirang kapamilya, kamag-anak. So, my dear friends, it is very important to say goodbye to the bad things, to the hurts, to the pains of your past. Most importantly, say goodbye to your sin. Sabi po sa Numbers, your sin will find you out. Kahit na paano po natin iwasan, iwanan yung ating mga kasalanan, kung hindi ka nagdesisyon na sinabi mo, ayaw mo na, iiwan mo na, babalik at babalik yan sa iyo. And how do you leave your sins behind? First, by saying goodbye. At mas maganda po na kayo ay mangumpisal. That is how we say goodbye to our sins. Confess your sins to God. Go to confession. Clean your heart, your mind, para maging magaan ang iyong pagsalubong sa susunod na taon. Amen? Kaya sabihin po natin, goodbye, luma. Goodbye, nakaraan. Goodbye, nakalipas. Goodbye, kasalanan. Yan po yung isang magandang salita na makakapag-bless sa inyong buhay ngayong darating na taon. But secondly, say thank you. Magpasalamat po kayo, mga kapatid, sa nakaraan. Sabi po ni San Ambrosio, there is no duty more urgent than returning thanks.
utos din po ni San Pablo, that in all things, in all of our experiences, give thanks to God. It is our responsibility. It is our obligation to be thankful. So, kahit na anong nangyari po sa nakalipas, alam ko marami kayong mga pagsubok, maraming mga suliranin, huwag po kayong maging bitter. Be better. How can you be better? How can you be more joyful? By always thanking the Lord. Tandaan niyo po ito. Kung kanina pong umaga kayo ay nagising, kung nabuksan niyo po ang inyong mga mata, kung ngayon meron ka pa ring sinusuot na damit, kung ikaw ay nakakahinga, kung kayo po ay may kinakain pa, kung meron pa rin kayong natitirhan, kung meron kayong naiinom, magpasalamat kayo. Ito lang pong buhay na ito, it is enough. It is already a blessing from God. Thank the Lord for this life. Alam niyo po, ano ang dahilan bakit hindi tayo nakakapagpasalamat? Itong isip na ito. Dahil buhay pa rin ang isip mo sa nakalipas. Yung mga lungkot mo, sa isip mo lang yan. Hayaan mo na yung nakalipas, dun sa nakalipas. Kaya sabi ko, iwan nyo and be present. Open your eyes. Be conscious. Maging mulat kayo. At makikita mo, napakaraming bagay na dapat mong pasalamatan sa Diyos. Ano man ang nangyari sa nakalipas, pasalamatan mo din sa Diyos. Yung mga problemang yan, yung mga tao na nagpahirap sa iyong buhay, lahat yan kailangan mong daanan para marating mo ang hinahanda na tadhana ng Diyos para sa iyo. Gusto mo maging mapagpasalamat? Ito po yung gawin nyo. Go back to the beginning. Balikan niyo po yung unang araw ng taon na ito. Nasaan kayo? Ano ang ginagawa niyo? Ano ang inyong sitwasyon? Compare that first day of the year to this last day, to this new year. Makikita niyo po, kahit na sabihin mo, ang hirap ng iyong pinagdaanan, meron pa rin improvement, meron pa rin development, meron pa rin growth. Hindi naman pwede na walang nangyaring mabuti at maganda sa iyo. Hindi po ba? Kahit na paano, sigurado, tumaba ka. Kahit na paano, sigurado, may naranasan kang mabuti, maganda. May nagpangiti sa iyo. So, thank the pain that you have experienced and say, it has helped you grow. So, my dear friends, compare your first day to this last day. And you will appreciate God's blessing. Tandaan niyo po mga kapatid, that when you say thank you, you express your appreciation. Pag ikaw ay nagpapasalamat, ano man yung bagay na yon na pinapasalamatan mo o yung tao na yung pinapasalamatan, tandaan niyo po, mas babalik at babalik sa iyo. Yung bagay na iyon, hindi mawawala, mananatili, at minsan darami pa sa iyong buhay. It is a reality that we will have more of what we appreciate. Tandaan niyo po yon. Ano man ang iyong pinapasalamatan, yan ay sa iyo madadagdagan. Kwento po ng isang kaibigan ko, nung tumira siya sa Italia, sa Roma, sa Europe. Pag daw sinabi mo sa restaurant, habang kumakain ka, na napakasarap ng pagkain na iyong kinakain, pag narinig daw ng waiter, pupunta po sa kusina, sasabihin do sa chef, do sa kusinero, nagluluto, lalabas daw po ang kusinero, magdadala ng wine, uupuan ka, at kayong dalaw magiinuman. Dadagdagan daw yung iyong pagkain. See what gratitude can do to our life. It can add more blessing. Gratitude can add more good things to our life. Kaya nga po kung kayo ay nagkulang sa pasasalamat nyo sa nakalipas na taon, dagdagan nyo po ang inyong pasasalamat ngayong darating na taon. Have the attitude of gratitude always. You will become more blessed. Amen? So, for more graces, be grateful. Pero ito din po ang hamon sa atin. Tayo din po ay magpasalamat sa mga parating na grasya. Ngayon pa lang, feel that gratefulness. Ngayon pa lang, magpasalamat na tayo. Matuwa na tayo sa mga ibibigay na bendisyon ng Diyos sa iyo. Bakit napakahalaga po na magpasalamat kahit na hindi mo pahawak? Ano po ang sabi ko? Yan ay tanda ng iyong malalim na pananampalataya
sa Diyos. Pag pinasalamatan mo na, kahit na hindi pa dumating, ano yung ibig sabihin? Naniniwala ka, malapit na, naniniwala ka, natatanggapin mo na, mahahawak mo na, mararanasan mo na. Amen? Kaya nga po, tingnan nyo, napakahalaga na magpasalamat sa nakalipas at sa paparating. Yan ang magiging daan, instrumento ng pagpapala ng iyong buhay. Thirdly and lastly, say hello. Say hello to a bright future. Gayahin po natin si Maria. Hindi po siya snobbish. Winelcome po niya lahat sa kanyang buhay. Dumating ang anghel, pinapasok niya. Dumating ang mga pastol, tinanggap niya. Wala po siyang tinaboy dahil naniniwala din po ang ating mahal na ina na uunawaan ng ating mahal na ina na lahat na darating sa kanyang buhay galing sa Diyos. Everything is grace in our life, my dear friends. That is why it is so important to say hello. Batiin mo ang lahat. Tanggapin mo ang lahat. Hayaan mong dumaan sa iyong buhay dahil galing yan sa Diyos. Amen? My dear friends, when you acknowledge the presence of someone and something, ang pagbati ay isang pagpansin at pagpapakilala. At anuman ang iyong pinapansin, anuman ang iyong kinikilala, yan ay nananatili sa iyong buhay. Kaya nga po, pag pinansin mo yung masama ay darating mananatili sa iyong buhay. Di po ba? Pag pinansin mo naman yung mabuti, yan yung palaging darating at mananatili. So, kung pinapansin mo ang iyong mga problema, yan ang dahilan bakit hindi nawawala ang iyong mga suliranin. Pero pag pinapansin mo, nakikita mo at nakikilala na ang lahat ay kabutihan galing sa Diyos, mabuti din ang iyong mararamdaman. Amen? If you say hello and entertain sin, you will remain sinful. Amen? But if you say hello and entertain the will of God, then God's grace will remain in your life. Kung hindi mo last year, hayaan mo. Ibig sabihin, ito na ang taon na para sa iyo. Tandaan natin mga kapatid, ang buhay, bilog. Ang buhay, gulong. Hindi ka naman forever na nandyan sa ibaba. Hindi ka naman forever na naghihirap. Hindi po ba? Kaya nga, maging excited ka, magalak ka, masabik ka. Dahil paparating na, papaakyat na, matatanggap mo na yung matagal mo ng pinagdarasal at hinihintay. Tandaan niyo mga kapatid na yung mga problema natin, panahon lang yan. Our problems are just a season. At pag sinabi mong panahon, season, hindi naman talaga tunay na nagtatagal. If last year, that is the season of your problems and challenges, then believe in your heart. Say hello. This is the season of my blessing. Amen? This is the season of my grace. This is the season wherein God will lift me up. Amen? Kaya nga, kung galing po kayo sa lungkot, sa hirap, magalak ka. Magsaya ka na ngayon. Alam niyo po ba kung anong ibig sabihin ng hello? H-E-L-L-O. It is really an acronym. Ito po. H, happiness. E, excitement. L, life. L, love. O, opportunities. Tandaan niyo po. Sulat niyo. Ulitin ko. Hello, happiness, excitement, life, love, opportunity. Memorize niyo po. And every day, repeat that, say that, so that you can have these graces and this blessing in your life. Sabihin mo, hello happiness, hello excitement, hello life, hello love, hello opportunity. Pag pinapansin mo, pag binabati mo, ang mga bagay na yan, yan ay ang darating, yan ang iyong tatanggapin. Amen? Mga kapatid, ang swerte, wala naman po sa bagay. Ang pagpapala ng buhay, wala po sa ating mga hinahawakan.
ang pagpapala ng buhay ay nanggagaling sa Diyos. Ang pinakamaganda, pinakamainam na gawin natin para tayo ay pagpalain sa susunod na taon, always hold on to the Word of God. In addition to God's Word, do not forget, first, say goodbye to the bad experiences, to the pains, to the hurts, to your problems. But secondly, always say thank you. Magpasalamat ka sa sakit, sa hirap, pero magpasalamat ka na sa tatanggapin mong pagpapala sa Diyos. But third and last, bumati ka palagi. Say hello. Say hello so that you can have that happiness, that excitement, that life, that love, and the opportunities that you deserve. Mga kapatid, wag po tayong magsawang manalangin. Magtiwala tayo na mahal tayo ng Diyos. At maniwala ka din na merong isang mahal na ina na nagdarasal sa iyo, mahal na mahal ka. Ano ba na mangyari sa susunod na taon? Wag kang susuko, kumapit ka lang sa Diyos. At kung hindi mo na kaya, magpakapit ka sa Diyos. Purihin natin, pasalamatan ng Diyos. Palakpakan po natin ang Panginoon. Tumayo po tayo. Sumasampalataya ako sa Diyos, amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Hesukristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya, lalang ng Espiritu Santo, ipinanganak ni Santa Mariang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus, namatay, inilibing, nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao. Nang may ikatlong araw, nabuhay na maguli, umakyat sa langit, naluklok sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulang paririto at huhukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos, Espiritu Santo, sa banal na simbahang Katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli ng nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Sa unang araw ng taon na ito, ang ating mga puso ay puno ng pag-asa na matutupad ang lahat ng ating mga pangarap at ang lahat ng mga tao na mga pamilya ay magtatamo ng tunay at panghabang panahong kapayapaan. Pasalamatan natin ang Panginoon para sa natatanging handog na ito at ating itutugon. Panginoon, dinggin mo kami. Panginoon, dinggin mo kami. Ang Santo Papa Francisco, Arsobispo Florentino Lavarias, mga obispo, Reverendo Padre Joel Jomar Susgatus at mga pari, naway magsikap na maging mga tagapaghatid ng kapayapaan sa mga taong nasa ilalim ng kanilang pangangalaga. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo kami. Ang mga pinuno ng mga bansa, naway magsikap para sa pangmatagalang kapayapaan na nakabatay sa pagkilala sa mga karapatan at karangalan ng lahat ng tao. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo kami. Ang mga pamilya sa mundo naway patuloy na lumago sa paggalang at pag-ibig sa isa't isa. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo kami. Sa katahimikan po ng ating puso, ibulong din natin sa Diyos ang ating mga personal na pangangailangan. Panginoon, aming Diyos, Ikaw ang simula at wakas ng lahat ng mabuti at maganda. Loobin mo ang taong ito ay maging taon ng biyaya, kapayapaan at kagalakan para sa aming lahat
Panatilihin mong nagkakaisa ang aming pamilya at pamayanan. Gawin mong ganap ang nasimulan mo sa amin sa pamamagitan ni Kristo, aming Panginoon. Amen. Manalangin kayo mga kapatid para ng ating mga paghahain ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, sa iyo nagmumula at nagkakaroon ng kaganapan ang tanan. Sa dakilang kapistahan ito ni Maria, na ina ng anak mong Diyos na totoo. May pagdiwang nawa namin simula sa bagong taon. Para tingin mo kami sa kaganapan nito, sa pamamagitan ng Kristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin, Itaas sa Diyos sa inyong mga puso at diwa. itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga marapat na ikaw ang aming pasalamatan. Ngayon pinagdiriwan namin ang solemnidad, banal na listahan ng aming mahal na ina, si Maria bilang ina ng Diyos. Bukod mong pinagpala sa babaeng lahat, ang mahal na Birhen toong mapalad, na iyong piniling maging ina ng iyong anak. Nung sinugo mo siya bilang aming Mesiyas, sa kapangyarihan ng Espiritong Banal, ang Birhen Maria ay naging inang tunay, ang iyong anak na kanyang sinilang, bilang liwanag nitong sanlibutan. Kaya kaysa na mga anghel, nagsisiawit ng papuri sa iyo, walang humpay sa kalangitan. Kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa na kadakilaan mo. Hosana, Hosana, sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. Hosana, Hosana, sa kaitaasan. Hosana, Hosana, sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito
upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Heso Kristo, bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog. Hinawakan niyang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, inabot sa kanya malagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Itong aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman, matapos ang hapunan, hinawakan niyang kalis, muli kanyang pinasalamatan, inabot niya ang kalis sa kanya malagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Itong kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa pagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-aalaala sa akin." Ang misteryo ng pananampalataya. Aming ipinahayag na namatay ang iyong anak, nabuhay bilang Mesiyas at magbabalik sa wakas para mahayag sa lahat. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-aalaala sa pagkamatay, muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinalay namin sa iyo ang tinapay na bibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami magsalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mong iyong simbahan, laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaisa ni Francesco, ang aming Papa, Florentino, aming Arsobispo, at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang aming mga kapatid na nahihimlay, muling may pag-asang muling mabubuhay. Gayon din lahat ng mga pumanaw, kawan mo sila't patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawan mo at pagindapatin kaming lahat, makasalo sa buhay na walang wakas. Kaisa na mahal na Birhen Maria, Ina ng Diyos, kaisa na mga apostol, lahat ng mga banal na namumuhay dito sa daigdig na kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa kararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak, aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Ama, makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. 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 Sa nakakagaling na utos, tayo ngayon ay magdasal sa panalangin tinuro sa atin ng Panginoong Heso Kristo. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob
Hinihiling namin kami adya sa lahat na masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, ilayo sa lahat ng kapamakan, samantalang aming pinanabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Heso Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Yeso Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya, huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban. Kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumainyo rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa bawat isa. Peace be with you po. Payapaan po sa inyong lahat. Mga kapatid, naririto ang ating Panginoong Yeso Kristo, ang Kordero ng Diyos, nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad tayong lumalapit sa piging ng Kordero. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Silent night, Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan at mapagmahal, loobin mo sa pagdiriwang namin sa dakilang kapistahan na mahal na ina ng iyong anak at inyong sambayanan. Kami magsalo-salo sa piging na banal ay makapakinabang nawa sa iyong buhay. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen.
Maraming salamat po sa pakikiisa sa ating banal na misa para sa pagtatapos at pagsalubong ng bagong taon. Para sa pagtatapos na nakaraan na taon at pagsalubong sa bagong taon. Dasal at dalangin ko, anuman po ang inyong pinagdarasal, ay sagutin na ng Diyos, lalong-lalo na kung ito ay tunay na makakatulong at makakapagpabuti sa inyo. Kung kayo ay may malalim na pananampalataya sa Diyos, kung palaging nakatago ang salita ng Diyos sa inyong puso, kung kayo po ay palaging tapat sa Diyos sa pagsunod sa Kanyang kagustuhan, huwag kayong mag-alala. Kayo ay pagpapalain niya sa susunod na taon. Yan po ang pinakamagandang paraan para tayo ay makatanggap ng mabubuting grasya sa mga susunod na araw, sa mga susunod na buwan. Sa inyo pong lahat, I pray for more health, for more happiness, but also for more holiness in your life. Sa inyo pong lahat, Merry Christmas, Happy New Year, and God bless you always. Sumainyo ang Panginoon At sumainyo rin. at pagpalain kayo ng Diyos sa makapangyarihan sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Ang ating misa ay natapos na. Humayo kayo sa kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Mga kapatid, tayo ay nagsama-sama muli sa banal na misa sa unang Biyernes ng unang buwan ng bagong taon. Hinihingi natin ang panalangin, ang tulong ng kabanal-banalan na puso ni Jesus. Naway ang ating mga puso maging kamuka ng puso ng ating Panginoon para mapagpatuloy natin ang ating pagmamahal at paglilingkod sa mga taong malapit sa atin, para magawa natin ang ating mga obligasyon, para malampasan din natin ang mga iba't ibang problema at suliranin ng ating buhay. Magpatulong tayong palakasin pa ng Diyos ang ating puso, ang ating kalooban, pagkalooban din tayo ng malakas na pangangatawan. Para tayong lahat ay maging karapat-dapat makatanggap sa mga banal na misteryo, hilingin muli natin ang pagpapatawad at awa ng Diyos. Inaamin ko Sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, sa aking pagkukulang, kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa iyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. kaawaan tayo na makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen.
Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, liwanag mo ang aming kalooban, ang sinag ng iyong karikitan, upang matutuhan naming sambahin ang manunubos at mapakinabangan namin ang kanyang kalooban, sapagkat siya ang namamagitan kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Juan. Minamahal kong mga kapatid, ito ang aral ng narinig na ninyo sa simula pa. Mag-ibigan kayo. Huwag tayong tumulad kay Cain, siya'y anak ng dyablo. Pinatay niya ang kanyang kapatid. Bakit? Sapagkat masama ang kanyang gawa, ngunit matutuwid ang gawa ng kanyang kapatid. Kaya, mga kapatid, huwag tayong magtaka kung kinapopuotan kayo ng sanlibutan. Nalalaman nating lumipat na tayo sa buhay mula sa kamatayan, sapagkat iniibig natin ang mga kapatid. Ang hindi umiibig ay nananatili sa kamatayan. Mamamatay tao ang napopuot sa kanyang kapatid. At nalalaman ninyong ang buhay na walang hanggan ay wala sa mamamatay tao. Dito natin nakikilala ang tunay na pag-ibig. Iniaalay ni Kristo ang kanyang buhay dahil sa atin. Dapat din nating ialay ang ating buhay dahil sa mga kapatid. Kapag nakita ng sino mang may kaya sa buhay ang kanyang kapatid na nangangailangan at hindi niya ito tinutulungan, paano niya masasabing umiibig siya sa Diyos? Mga anak, huwag tayong umibig sa pamamagitan ng salita o wika lamang. Ipakita natin ang tunay na pag-ibig sa pamamagitan ng gawa. Dito natin makikilalang tayo'y nasa panig ng katotohanan at matatahimik ang ating budhi sa harapan ng Diyos sakali mang tayo'y usigin niyon. Sapagkat ang Diyos ay higit sa ating budhi at alam niya ang lahat ng bagay. Mga minamahal, kung hindi tayo inuusig ng ating budhi, panatag ang ating loob na makalalapit sa Diyos. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Purihin ng lahat ang Diyos, parangalan siyang malugod. Purihin ng lahat ang Diyos, parangalan siyang malugod. Umawit sa kagalakan ang lahat ng mga bansa. Panginooy papurihan, paglingkuran siyang kusa, lumapit sa harap niya at umawit na may tuwa. Purihin ng lahat ang Diyos, parangalan siyang malugod. Ang Panginooy ating Diyos, ito'y dapat malaman, tayo'y Kanya, Kanyang lahat, tayong lahat na nilalang, lahat tayong bayan niya, kabilang sa Kanyang kawan. Purihin ng lahat ang Diyos, parangalan siyang malugod.
Pumasok lahat sa kanyang templo na ang puso'y nagdiriwang. Umaawit, nagpupuri sa loob ng dakong banal. Purihin ang ngalan niya at siya'y pasalamatan. Purihin ang lahat ang Diyos, parangalan siyang malugod. Mabuti ang Panginoon. Pag-ibig niya'y walang hanggan. Siya'y Diyos na mabutit, laging tapat kailanman. Purihin ang lahat ang Diyos, parangalan siyang malugod. Alleluia, 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 alleluia. Banal na araw, subikat, alinat, subambang, lahat sa nanaog na liwanag. Alleluia, alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin, Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. pinupuri ka naming Panginoong Esokristo. Noong panong yon, minabuti ni Jesus ang magpunta sa Galilea. Nakita niya si Felipe at sinabi rito, "Sumunod ka sa akin." Si Felipe ay taga Bethsaida, tulad ni Andres at Pedro. Hinanap ni Felipe si Nathaniel at sinabi rito, "Natagpuan namin si Jesus na taga Nazaret, ang anak ni Jose." Siyang tinutukoy ni Moises sa kanyang sinulat sa kautusan, at gayon din ang mga propeta. May nagmumula bang mabuti sa Nazaret? Tanong ni Nathaniel. Sumagot si Felipe, "Halika, tignan mo." Nang malapit na si Nathaniel, ay sinabi ni Jesus, "Masdan niyo ang isang tunay na Israelita, hindi siya magdaraya." Tinanong siya ni Nathaniel, "Paano niyo ako nakilala?" Sumagot si Jesus, "Bago ka patawagin ni Felipe, nakita na kita nang ikaw ay nasa ilalim ng puno ng igos." "Rabay, kayo po ang anak ng Diyos. Kayo ang hari ng Israel," wika ni Nathaniel. Sinabi ni Jesus, "Nananampalataya ka ba? Dahil sa sinabi ko sa iyo, nakita kita sa ilalim ng puno ng igos. Makakakita ka ng mga bagay na higit kaysa rito." At sinabi niya sa lahat, "Tandaan niyo, makikita niyong bukas ang langit at ang mga anghel ng Diyos ay manhik-manaog sa kinaroroonan ng anak ng tao." Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Esokristo. Magandang araw po muli sa inyong lahat. Tanong po, bakit po ba kayo nagdarasal? Why do you pray? Nagdarasal ba kayo para makatanggap? Alam ko po, marami sa inyo humihiling ng dasal. Yung mga iba, humihingi ng dasal. At yung marami sa inyo ang nagpapadasal. Iba-iba ang kahilingan. Nagpapadasal para gumaling ang kanilang pangangatawan. Nagdarasal para magbago na ang isip, ang loob ng kanilang mga asawa. Nagdarasal para maging malaya sa kanilang utang. Nagdarasal para din lumaya sa kanilang addiction, sa kanilang kasalanan. Gustong magbagong buhay, gustong iwan ang bisyo, pero hindi magawa-gawa. Nagdarasal ang iba para magbago din ang ugali ng kanilang mga anak. Nananalangin para maging successful, maging matagumpay ang kanilang negosyo, ang kanilang business. Wala pong problema pag tayo po ay nananalangin at humihingi sa Diyos. Pero mag-ingat po kayo. Kung kayo ay nagdarasal lang, pag kayo ay may hinihingi sa Diyos, there is no problem.
when we pray to ask God. But I think there is definitely a problem when you only pray for things in your life. Dahil tandaan niyo po, ang layunin ng pagdarasal ay hindi lang para makatanggap sa Diyos. Ang layunin ng pagdarasal ay para makasama natin ang Diyos, makaisa natin ang Diyos, makaugnay natin ang Diyos. The true purpose of prayer is to have a strong relationship with God. Prayer should unite us always to the life of God. Wag po nating gawin genie ang Panginoon sa pamamagitan ng panalangin. Wag mong gawing ATM machine ang Panginoon. Mag-ingat po tayo. Pag ganyan tayo nagdarasal. Kaya nga, di ba sabi nila, mas marami yung mga nagdarasal na humihingi kaysa do sa mga nagpapasalamat at nagpupuri. Meron pong isang larawan na ganyan Sa langit, makikita niyo po yung anghel, nakapila po yung mga tao doon sa anghel na kung saan nakalagay yung karatula, prayer request. Ang dami po na mga tao nakapila. Ang dami po mga taong humihiling. Pero doon sa kabila, isa pong anghel naghihintay sa mga tao. Ano yung karatula niya? Prayers answered. Iisang tao lang po yung nakapila. Alam niyo po mga kapatid, ang Diyos, maingat sa pagsagot sa ating mga dasal. God is careful in answering our prayers. Bakit po maingat sa pagsagot ang Diyos sa ating mga dasal? Kasi ayaw po ng Diyos na masira ang ating pagkatao sa pamamagitan ng pagsagot niya sa ating mga kahilingan. At nag-iingat din po ang Diyos. Ayaw din niyang masira yung ating relasyon, yung ating ugnayan, kung ibibigay niya yung iyong hiling. Ano pong aking ibig sabihin? Halimbawa po, para mas maintindihan niyo. Meron po akong orange dito. Imagine this orange is your answered prayer. Imagine this orange is what you are praying for, asking God. Anong sinasabi mo? Lord, bigay mo naman yung orange na yan sa akin. Lord, sa akin na yung orange na yan. Panginoon, maawa ka naman. Kailangan ko yung orange na yan. Please! Kung hindi binigay ng Diyos sa iyo, yung orange, yung pinagdarasal mo, ano po madalas yung nararamdaman niyo? Di ba ang sakit? Di ba nalulungkot kayo? Di ba nadidepress kayo? We become bitter many times when God does not give us what we want. Tingnan niyo po yung mga ibang tao. Nung bago ang Pasko, may nanalo po ng loto. At bago po ang bagong taon, meron na naman pong nanalo ng loto. Kalahati pong bilyon. Nagbabasa po ako doon sa comment section. Alam niyo po yung sinusulat ng mga tao. Puro bitterness, puro pagdududa, puro galit. Ano pong sabi nila? Wow, may nanalo. Ang galing naman ng PCSO. Sigurado ba yan na may nanalo? Niloloko lang tayo? Napakarami po. Mababasa niyo. Bitter comments. Mga galit na opinyon ng mga tao. Pero bakit ganun po yung kanilang tinatype, yung kanilang sinulat? Kasi hindi sila nanalo. Kasi hindi sila yung napili. Hindi po ba? Pero kung ikaw yung nanalo, kung ikaw yung nakatanggap ng pera, magta-type ka ba ng bitter comments? Di ba hindi? So tingnan natin ang ating sarili. Bakit bitter ka? Bakit masama ang iyong loob? Dahil ba hindi pa binibigay ng Diyos yung hinihingi mo? Dahil ba hindi pa sinagot ng Diyos ang iyong panalangin? Tingnan niyo po kung anong ginagawa ng hindi pagsagot ng Diyos sa iyong panalangin. Nakafocus ka masyado dun sa hinihingi mong dasal, grasya, biyaya sa Diyos. At nakalimutan mo na mag-focus sa Kanya. Kung binigay ng Diyos naman iyong panalangin, kung nakuha mo na, siyempre, magpupuri ka, magpapasalamat ka, masaya ka. Pero ang tanong, kakausapin mo pa ba ulit ang Diyos? Magdadasal ka pa ba kaya ulit? O baka naman, makakalimutan mo na siya. Kasi nakuha mo na yung iyong panalangin. Tingnan niyo po kung ano naman ang epekto. Pag sinasagot ng Diyos ang ating dasal, we forget about God. And we use God
only as a means to the end. Mga kapatid, yan po ang paalaala. God should be our end. Do not use God so that you can receive your own end. Wag po kayong mag-alala, mga kapatid. Dahil pag nasa atin ang Diyos, kompleto na tayo. Pag malapit ka sa Diyos, hindi ka kailangan mag-alala. Focus more on your relationship with God. At ano ang sabi niya? He will give you what you ask for, everything and so much more. Sundan po natin ang halimbawa nitong si Felipe. Niyayaya ang mga tao lumapit sa Diyos. Ano po ang sabi niya dito kay Nathaniel? Come and see. Inaanyayahan niya ang mga taong magkaroon ng relasyon sa Diyos. Dahil sa Diyos lamang tayo magkakaroon ng umaapaw ng biyaya at grasya. So mga kapatid, tayo po ay hinahamon, inaanyayahan that we should praise God even if our prayers are not answered. God should still be our healer even if you're not healed immediately. Amen? God should still be your provider even if God haven't provided for you yet. And God should be your rock and your shield even if there is a problem in your life. May dahilan bakit hindi pa binibigay ng Diyos sa iyo ang iyong dasal at panalangin. Una, kasi ayaw ng Diyos na masira ang iyong pagkatao. Pero pangalawa, ayaw din ng Diyos na masira ang inyong ugnayan, ang relasyon natin sa Diyos. So my dear friends, if you want to receive graces, then we should acquire that attitude of Philip. Ano po ang sabi ni Felipe kay Nathaniel? Come and see. Have a deep relationship with Jesus. Because, my dear friends, you have to understand that our relationship with God will determine the graces and blessings that we receive. Gusto mo makatanggap ng biyaya sa Diyos? Wag lang yung tingin mo dun sa biyaya. Gusto mo makatanggap ng pagpupuno, ng pagpapala sa Diyos? Lumapit ka sa Diyos. Tingnan mo ang Diyos. Manatili ka sa Diyos. Let us focus more on our relationship with God and not on our desires. Focus more to have a strong relationship with God. Paano kapag kakalooban ng Diyos ng pagpapala? Hindi mo naman siya mahal. Ginagamit mo lang siya. Amen? The most important thing in our life is to have a relationship with God. At tandaan niyo po, hindi naman ibig sabihin pag tayo ay nagsisimba, may relasyon na tayo sa Panginoon. Napakarami sa atin malapit sa simbahan, pero hindi naman malapit sa Diyos. Paano mo alam na malapit ka sa Diyos? Pag ang puso mo kamuka ng puso ng Diyos. Amen? So, remember, my dear friends, napakaganda po nung unang pagbasa. Ang sabi po niya, pag merong kang pagmamahal, may buhay ka. Kaya nga po, tayo'y lumalapit sa Diyos dahil siyang pagmamahal. At sa pagmamahal natin sa Kanya, tayo'y pagkakalooban niya ng buhay. At ano bang hindi kayang ipagkaloob ng Diyos sa atin? Wala. Unahin natin, patatagin, palakasin ang ating relasyon sa Kanya. So remember that when God does not answer your prayers, do not become bitter. Wag sanang sasama ang loob mo kung hindi sasagutin ng Diyos ang dasal mo. And when God answers your prayers, remember, do not be complacent. Wag mo naman sanang kalimutan ng Diyos kung ipagkakalob na niya, kung sasagutin na niya ang iyong mga dasal. Sabi nga po, the best thing in having a relationship with God is that even if you do not have anything, you have everything because you are with God. Magdasal po tayo na alagaan muna natin, bigyan natin ng pansin at panahon ang ating relasyon, ugnayan sa Diyos. Magtiwala tayo that God will give you everything that you need. God will provide for you every day. God will heal you when you get sick, and God will strengthen you whenever problems arises. Amen.